Lesson 10. Analysis of structures. Frames method of members. The method of members involves disconnecting each three-force member. The method of members involves disconnecting each three-force member and writing equilibrium equation for its free body diagram. The document includes example problems and solutions that apply the method of members to analyze frames and determine fractions, internal forces, and tensions. So, ito yung example na. Kita ba? Then, next page. So, problem number 1. Determine the values of external reactions. So, meron tayong hinge dito and dito. Since may hinge tayo, kailangan natin siya hatiin para makuha yung bawat reaction. So, first, i-isolate muna natin itong part na to. So, since ito na siya. Yan ang itsura niya. So, katulad lang din dun sa lesson 7, ano lang din tayo. Moment, then summation force, vertical or horizontal. So, magbo-moment muna tayo dito sa A para makuha natin tong H1. Since wala tayong horizontal forces, makakancel na to. So, para makuha natin to, kunin lang natin yung force, then yung direct distance na papunta sa A, which is 2. Then, minus natin siya dito since pa-counter yung direction niya papunta sa A. Then, yung distance na ng 4. So, yung ating HY is 5 km. After natin mag-moment, pwede na tayo mag-summation force and ilagay lahat ng forces na nakuha. Yung 10 na pababa, negative. Pataas na A, positive. Then, yung HY natin na nakakakuha. Ililipat lang natin ito pareho para makuha natin yung A, which is 5 km. So, next part na tayo. I-isolate naman natin itong part na to. Yung gitna. So, ayan. Since may rectangular load tayo, gamitin natin yung base times height para makuha yung pinaka force na, which is 4 times 15, 60 kilonewton. So, para malaman natin kung saan maglalagay nitong arrow, kalahati lang ng buong distance. Kung 4 yung distance, dito tayo sa gitna, which is yung 2. After natin kunin yun, mag-moment na tayo dito sa B para makuha natin itong HY. So, since pababa siya, hindi, ito munang 5. Since papunta siya dito, and yung ikot niya pa ganun, counter, then magiging negative siya times nung distance na dito. Next is itong 60. Since nasa since ang kabuuan nito hanggang B is 4, and kailangan yung direction niya nasa gitna. Yung kalahati ng 4, which is 2, yun yung magiging bagong distance na. So, 60 times 2. Then, i-add na natin siya dito sa hinge natin. Since clockwise siya papunta. Positive din yung distance na 4. And yung makukuha natin is 35 kilonewton. After nyan, magsa-summation force na tayo. Yung mga nakuha natin na force na vertical. Negative 5 since pababa siya. Negative 60. Positive 35. Itong HY. Dahil kakakuha lang natin ito. Then yung binan na pataas positive, which is 30. After natin yan, doon na tayo sa pinaka-last part na
kunin na reactions. Dito naman sa last part, meron ulit tayong rectangular loop. Magbe-base times height lang natin yan. Then yung kalahati na kung ang kabuuan niya is 3, yung kalahati niya is 1.5. So, since nakuha na natin siya, ilalagay natin siya sa gitna ng moment muna tayo sa D para makuha natin yung C. So, yung 35, yung 35 na, kung dito sa kabila, pababa siya. Kapag gagamitin naman natin siya sa next part, dapat opposite yung direction niya, pataas. Since sa D ang moment, pa-clockwise siya. So, positive 35 times nung kabuang distance, which is 4. Minus 15, since pa-counter siya, papunta sa D, times yung natitira. Since nasa gitna siya ng 3, 1.5, ilalagay, then i-add siya sa natitirang distance, 2.5, minus C. Since pababa ang C, papunta doon, counter. Then yung ating C is magiging 102.5. After natin mag-moment, magsa-summation force, vertical na tayo since wala tayong horizontal forces. Lalagay natin yung mga nakuha natin. 5. Saan galing yung 5? Omit natin. Ang meron tayo na force is 15. Then, 15 na pababa negative. Plus, 35 na pataas. And, minus C na pababa, which is, ano yun? $102.5. Then, plus D na pataas. So, ang mangyayari dyan is D is equals to, ililipat natin ito sa kabila para makuha. So, 102.5 minus 35 plus 15. Mali lang pala dito. Same pa rin yung answer, 82.5. So, that's all. Thank you.